Ito, kamag-anak ni Bongo, 326 million ang proyekto. Ha? 2023-2024 lang yan, ha? Ibig sabihin, hindi kasama yung 2022, ano? Hindi kasama yung 2022 dyan. 23-24 lang. Kamag-anak na yan ni Bongo, ha? Ibig sabihin, panahon na yan ni PBBM, panahon na ng Marcos, pero nandyan pa rin, malakas pa rin si Bongo. Ang dami pa rin proyekto. Paano niya nagagawa yan? Paano niya nagagawa yan? Marunong maglaro si Bongo. Kita nyo, oh. Oh, sinong nagtataas ng kamay niya? Si Chis Escudero. Oh. Si Chis Escudero. Kaya nga, di ba yung 142.7 billion na insertions ni Chis? Tingnan niyo yung nakalagay doon, oh, may nakalagay. Insertions on behalf of Senator Bongo, 3 billion. Oh, tingnan niyo, oh. Mga kabunyog, ibig sabihin doon sa 142.7 billion na insertions ni Chis, ang naka-reserve kay Bongo doon, 3 billion. O, nandyan, naka-screenshot ko. Matindi, insertions on behalf of Senator Bongo. Kaya si Bongo, kahit na kay Marcos ng gobyerno, ano pa rin siya, talagang marunong lumaro. Alfrego Builders and Supply. 326 million halaga ng proyekto, hinawakan ng half-brother ni Senator Bongo. Yang kasing yung Alfrego Builders and Supply, sa half-brother yan ni Bongo. Yung kay Bongo talaga kasi, yung CLTG Construction. Ang CLTG Construction, yan yung Christopher Lawrence de Sorogo. Yan yung kinasuhan ni Trillanes ng plunder. Kasi yung CLTG talaga yung grabe ang nakuhang proyekto nun. Itong Alfrego, hindi ito kay Bongo mismo, sa half-brother niya. Pero syempre, nung nasa gobyerno na si Bongo, hindi niya na ginagamit yung CLTG kasi initial niya mismo yun eh. Christopher Lawrence de Sorogo, CLTG. Kaya mukhang ang ginagamit niyang pang-frontera na ngayon, itong half-brother niyang kumpanya, Alfrego Builders and Supply. At sa 2023-2024, nakakuha ito ng 326 million pesos na proyekto. At ang mga proyekto na yan ay sa Davao City, Davao del Sur. Matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Matindi. Kaya ito, mga kabunyog. Ngayon, yung sinasabi natin na insertions na 3 billion, hindi pa ito, iba pa to. Kasi itong insertions ni Bongo na na linakad ni Bong Rebel ni Chis Escudero sa DOH yun. Department of Health, mga facilities ng Department of Health. Insertions ni Bongo na nilakad ni Chis Escudero. Kaya doon sa 142.7 billion na yon ni Chis Escudero na insertions, nireserbahan niya si Bongo ng 3 billion. Iba pa yon. Iba pa yung sinabi natin na Alfrego. Ganyan katindi sila, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya magaling ito si Bongo maglaro eh. Hindi masyadong bumibira sa Marcos. Ang bumibira ng todo talaga sa Marcos, si Bato. Si Bato. Mas si Aimee pa nga ang bumibira ng todo sa Marcos. Pero si Bongo, papitik-pitik lang. Bakit papitik-pitik lang siya sa Marcos? Kasi ang dami niya ring pabor na nakukuha. Ang dami niya ring pabor. Tingnan niyo yan, panahon na ng Marcos yan, 2023, 2024. Pero, mayroong 326 million na proyekto, yung kapatid, yung half-brother niya. Ito, mga kabunyog? Anong pinapakita dito sa karakter ni Bongo? Marunong maglaro. Marunong maglaro. Matindi. Kumbaga, wala na si Duterte. Panahon na ng Marcos. Huwag mong titirahin ng todo ang Marcos. Kasi pag tinira mo ng todo ito, mahihirapan kang mabigyan ng proyekto. Kaya ang ginagawa niya, dun lang sa mga matitindi ng issue, saka siya bumabanat, pumapabor sa Duterte. Pero kapag mga maliliit lang na issue, hindi siya masyadong nagkukomentaryo sa Marcos. Hindi tulad ni Bato. Hindi tulad ni Bato. Kaya dahil dyan, kaya niyang kumuha ng mga proyekto. Yan na nga, mga kabunyog. Ito na nga. Yan, Ayan, balita na po yan ngayon. Alfrego Builders and Supply. Half-brother ni Bongo. 326 million. Noong 2023-2024 lang yan. Hindi natin alam ngayong 2025 kung magkano naman ang proyekto niyan.
mga kabunyog. Kaya ano ito, ibig sabihin kahit si Bongo wala na ang administrasyon ni Duterte, busog pa rin si Bongo. Ang ginagamit niya yung kapatid niya. Ang sabi ni Bongo, wala naman daw siyang alam dyan. Hindi naman daw niya linalakad yan na magkaroon ng mga proyekto ang kapatid niya, half-brother niya. Maniniwala ba kayo doon? Maniniwala ba kayo na wala siyang play? Ibig sabihin wala siyang hand? Hindi siya naging hindi siya ang lumakad na yung kapatid half-brother niya ay magkaroon ng mga proyektong ganyan? Tell it to the Marines, wag sa atin. Sino naman mapapaniwala mo na wala kang hand? Ibig sabihin hindi ka nag-impluwensya. No? Siyempre, hindi naman magsasabi niyan yung DPWH. Hindi naman siyempre magsasabi niyan yung kapatid niya, nang inabang na nga yung kapatid niya o half-brother niya. Pero sinong maniniwala na wala? Kaya ngayon, naglalabasan na ito mga kabunyo. Itong mga infrastructure projects na ito, itong mga flood control projects na to, at nakikita na natin na palpak ang mga proyektong ito, pinagkapirahan lang talaga. O ngayon, ang mga politiko dumidistansya na. Tulad ngayon, si Bongo dumidistansya siya dyan. Hindi naman daw niya alam yan. Hindi daw siya dyan nakialam. Wala daw siyang hand niya. Sinong maniniwala dyan? Dito pa nga lang sa 142.7 billion na insertions ni Cheese, may nakanote na, Nakalagay talaga, yan tingnan nyo, insertions on behalf of Senator Bongo. Yan yung sa DOH. Iba pa yung sa DPWH. Kaya kahit gaanong sinasabi ni Bongo na wala siyang alam diyan, ang records ay nagpapakita. Ang records ay at ito 2023-2024. Marami pa yan 2022. Kahit ngayon 2025 mayroon pa yan. Hindi pa lang lumalabas, pero lalabas yan. Lalabas yan mga kabunyog, mga kababayan. Abangan natin. Ang malinaw dito, ito rin yung dapat bantayan ni PBBM. So imaginein mo, kaya paano mo mapapahina ang kampo ng Duterte kung kahit sa panahon na ng Marcos, ang dami pa rin nilang board na nakukuha. Yan yung yan yung problema ng administrasyon din. Bakit hinahayaan ito? Siguro hindi na ito nalalaman ni PBBM, pero ngayon na alam na nila na ganito pala, kahit pala sa panahon ng Marcos, ang dami pa ring proyekto ng Duterte. Si Bato sigurado marami rin yan. O dahil lalong lumalakas ang kampo ng Duterte. Kasi nakakapwelo pa rin sila. Kaya lalo silang lumalakas. Paano mo nga naman matatalo yan? Pagdating ng eleksyon, ang dami pa rin nilang pera. Bakit? Kasi kahit sa panahon na ng Marcos, ang dami pa rin nilang proyekto. Ang dami pa rin. Lalo ngayon, party pa rin sila ng super majority sa Senado. Dahil kay Chis Escudero, kasama ang Pro Duterte sa grupo ng super majority. Kaya pagdating sa mga proyekto, busog na busog yan sa pondo. Sila Bongo, sila Marcoleta, sila Padilla, sila Bongo. Lahat ng kampo ni Duterte, parang hindi naman nakaramdam na sa ilalim ng administrasyon ngayon ay hindi na sila napapaboran. Napapaboran pa rin sila. Paano sila napapaboran? Sa pamamagitan ng mga tulad ni Chis Escudero. Si Chis Escudero, yan yun. Bibigyan sila ng pabor ni Chis Escudero dahil si Chis Escudero, ang importante sa kanya, siya ang Senate President. Wala siyang pakialam. Kahit Duterte yan, niya yan, bibigyan niya yan. Ang importante, ang kapalit niyan, suporta naman sa kanya bilang Senate President. Yan. So yan mga kabunyog, diniscuss lang natin to para makita natin na kahit na panahon na ni Marcos, ang grupo ni Duterte, namamayagpag pa rin. Dahil sa mga tulad ni Chis Escudero na patuloy pa rin silang binibigyan ng pabor. Kaya, napakalakas pa rin nila. Sagana pa rin sila sa mga proyekto, sagana pa rin sila sa pondo, at tulad ng hinalimbawa natin ngayon, itong kay Bongo. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw.
Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog